Hello. Morning. Good afternoon. Good morning. Sa pangalan ko ng dakila Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nandito tayo sa ikalawang bahagi na kung saan kanina nagkaroon tayo ng panalangin. Ito yung pamamaraan na tayo yung nagsasalita ang Diyos at tagapakinig. Sa Ebanghelyo naman, siya naman ang nagsasalita, tayo yung tagapakinig. Kaya para pakinggan yung panalangin natin, dapat pakinggan din natin yung sinasabi niya na nakasulat sa maraming sulatan na ipinagkatiwala sa mga nagpasa dito sa unahan at ipinaliwanag. Siguro, sulit na yung naunawaan natin dahil sabi ko nga doon sa sinundan ko, wala na rin sasabihin na ubos na. Pero ang biyaya ng Diyos, hindi po yung ubos. Patuloy na bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Ngayon po, basahin natin muli yung mga aralin. Sabi sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto, sa kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 10. Sapagkat nalalaman namin na kung nasira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Di ba naalala natin yung sabi kanina? Ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan ay katulad ng isang tulda o tent. Imagine natin yung tent, di ba, pag binuo natin. Kumplito siya sa mga kasuk-kasuan para lang tumayo. Ganun tayo, kaya natin tumayo na mag-isa sa ating sarili. Pero dahil nga hindi siya nakabaon sa lupa at nakapatong na, ibig sabihin, may kahinaan. Kaya kung titignan po natin sa ating sarili, hindi baga, kinakailangan kumplito ang ating pag-aalaga ng ating katawan. Kasi po, hindi mo lang yan painumin ng tubig, kulangan lang. Diba ano yung limit? 8 glasses of water a day. Uminom ka lang ng 7, anong mangyayari? Sabi niya, makipagdandalan ka lang din sa kapitbahay mo ng 1 oras, kailangan mo na ng 3 basong tubig para gawing laway. Diba? Hintuan pa lang yan, hindi pa yan nagsisiraan ng iba. Kumbaga, naubos mo lang yung halimbawa, pag-gising mo ng umaga na 7, nandiyan yung kumarin mo, nagpagpintuan sa iyo ng 1 oras, kailangan mo na gumugol ng 3 basong tubig para gawing laway, ipang susupply doon para masakna dyan, kaya mo na para makapagsalita ka na hindi na mamaos. Ganyan po yan. Ano pa? Hindi mo lang pakainin, nagpasan mo lang yung almusal, o kaya i-delay mo yung tanghalian. Ano mangyayari? Nagkaka-ulcer, nagkaka-hyper. Ano pa? Ano ang tamang oras ng tulog? Di ba ang tamang oras ng tulog? 8 hours. Sa mga bata, 10 hours. Sa mga may gulang na, ilan na? 3 hours. Lalo-lalo na kung yung katabi mong malikot, tapos humihilig pa, minsan ayaw mo nang matulog muli dahil istorbo. Pero kung titingnan po natin, yung oras na nagbabago, kapag umiksik na, hindi na tumatama doon sa tamang sukat ang pagtulog, anong nangyayari? Nagkakaroon ng insomnia. Ano pa? Minsan pagka umaga, kahit hindi naman oras ng tulog, nakakatulog. Ano ba ang hindi? Lahat po yan may alarm. Pag kailangan mo ng tubig, sumisinok. Diba? Pag gutom, kumakain mo siya. Pag kulang sa tulog, umiikat. Ibig sabihin, lahat yan may alarma. E paano naman kung nasobrahan ng pagod? Anong nangyayari? Sobrang puyat, sabi nga, may gumuguhit dito. Ibig sabihin,
kapag may kakaiba na sa sarili natin, naaabuso na po yan. Doon na po papasok ang tinatawag na disiplina. Kasi po, ang tao na, dahil nga, katulad lang siya ng tingin na walang pundasyon, hindi siya matibay, hindi siya makatan. Kaya, pwedeng ipalit lang yung atin, pwedeng iba, pwedeng masira. Ngayon, sabi dito, nalalaman namin na kung masira, sino ba ang sisira nito? Kapwa natin, o tayo rin mismo. Sa totoo lang, meron nga sa akin na nagpatulong, sabi, dalawa yung mag-asawa, pero yung anak. Sabi ng babae, ang bilis niya. Sabihin mo sa asawa ko, huwag nang uminom ng alak. Sabi ko, hindi ko gagawin niya. Tatay ka ko, nag-disgrasya lang palagi sa kailinom na puro sa important dahil sa kakasin. Unti-unti lang natin. Hindi yung tigil agad. Kasi ang nangyari, balance na yung katawan niya doon sa alak. Kung bigla mong patitigilin, maninilaw na ito yan. Ang mangyayari niyan, mamamatay. Gusto mo natapos na namatay. Ayaw pa. O sige, hayaan mo siya na ang pusang tumigil sa pagkakas. Di ba ka? Kasi po ang nangyari, naamuso niya na dapat sana, oras na nasa bahay, na nandun pa na hindi matulog. Ginagawa niyang parang agahan at aliwan apunan yung alak. Minsan, natutulog na sa kalsada. Nahulog kasi yung bulan. Niloko pa na ako eh. Ang sabi, nag-away daw kasi si Gina at si Miguel, natamaan siya. Yung pala, brand pala ng alak. Yung sinasabi na. Kaya pala na-disgrasya, ngayon lumapit sa akin para magpakaliw. Dahil pilay siya ang diba? Ngayon po, ang sumisira po ng tabernakulo ito, tayo rin po. Dahil minsan, nakalimutan ko makalmasal. Minsan, sobrang kaabalahan, busy-busy, hindi na naalalang kumain. Minsan, oras na pala nang itutulog, dapat matulog na, gising pa rin dahil sa kakataroon, ng social media, ng mga video na walang katapusan. Ito lang po, tuloy-tuloy lang ang pang-upload niya kaya hindi yan mauubos. Katulad din ng alak. Ang faktor niya, tuloy-tuloy. Kaya hindi po yan malagay, hindi po yan matutado. Kaya kapag ng mga videos. Ngayon, tayo rin po ang sumisira nitong tabernakulo dito. Pero sabi dito, sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisibig na nananasang mabilisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Totoo po, minsan parang umaayaw na tayo sa pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasi kung titingnan natin, halimbawa ngayon, kung walang hindi ko siguro electric fan, siguro hindi natin kakayanin yung temperature dito. Pag nagreklamo ka, ang tawag ko, nagsisihibit. Parang kayo tumututol, anong nanginit to? Sabi nga ng isa, anong nanginit to? Parang hindi, bakit nakarating ka naman doon? Sabi niya, kung ito kung sa bagay na hindi mo ka natin, dahil ang impyerno wala pa, na inihahanda pa lang yun. Kaya minsan mali-mali yung mga sinasabi ng tao, diba? Sabi dito, na kung nabihisan nga kami diyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. Totoo po, ang buhay ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, parang, sabi nga, parang aso. Parang damo. Di ba kayong damo, minsan dumarating yung kagandahan niya, namukulat-lat siya. Tapos dumarating naman yung pagkalantas. Ganyan po ang buhay ng tao. Dumarating, mula kabataan, hanggang sa makinis na makinis ang balat, nung nagtalaga at pinata. Siyempre, yun yung pinakamagandang buhay niya, yung dalaga at pinata, kaya nagkita sila at kasawahan. Kaya nung nagpulubot na, at iba minsan pinapalitan na, naghahanap na ng mas hindi pulubot. Kaya ang nangyayari po, okay lang sana kung bao, okay lang naman kung ano, ba talagang ang problema, nagkakasala. Dahil po, sa halip na ingatan ang sarili na hindi magkasala, nagkakasala ng
Dahil, umitid ka na sa isa, naghanap ka pa ng isa, ibig sabihin, yung isa na yon, naging tatlo na kaya nagkakaroon ng panganganog na. Parang din yung pagsamba. Umitid ka, tuwing linggo, nandito ka. Tapos, kinumpitensya mo na yung linggo na yon, may labahan ka. Ano yung magabi ng Diyos ko doon? Yung Diyos na sinasamba mo tuwing linggo o yung labahan? Yung pa rin nagiging kahapon. Panganganon niya po yung, kaya kung titignan po natin, yan yung spiritual na panganganon niya. Nagiging kaagaw ng Diyos yung mga trabaho natin sa ating mga labahan. Kaya po dito, tayo po ay nangasusumpungang hubad. Dahil po, kapag pinalod ka naman yung hangin, ang natitira na yung tent na lang, wala na yung dingding. Dahil nga, ito nga, nakatapit lang na to, kung tutusin, mahina lang talaga itong, ang matitira lang dyan, buto. Itaga, kung nitingnan mo sa Ezekiel, bubuhin mo rin ng Diyos ang mga buto. At ang mga buto ay pagdudugtong-dugtongin at lalagyan ng mga litis. At lalagyan, babalutin ng laman at sila'y hihingahan. Okay, babalutin ng balat at sila'y hihingahan muli. Hindi naman buhay at sila'y mga muli. Kaya po kung titingnan natin, inihalin tulad lang sa atin na kapag natanggal yung tabi o yung, kasi diba yung skeletal na, tapos merong trapal. Ngayon, kapag natanggal yung trapal, ang natitira din, ito na lang ito. Kaya kung titingnan natin, kalansay na lang. Yan po inihahambing ang tao. Pero sabi dito, sapagkat tunay na kaming na nasa tabernakulong ito ay nagsisibig. Totoo po, napakaraming mga dinaranas natin mga pag-ibig. Nararanasan natin magutom, ang mapuyang, ang mapagod, ang mainitan, ang mamroblema, at sari-sari mga dumarating sa ating buhay. Minsan may mga dagot, yung mga mabibigat, na halimbawa, inaasahan natin buhay paghapon, tapos ngayon, patay na. Baga, hindi na nangyari noon. Kahit ngayon, patuloy po yan. Sabi nito, kaming nasa tabernakulo ay nagsisibig na nabibigatan. Minsan kasi, sa totoo lang po, kahit yung kapitbahay natin may problema, iniintindi pa natin yung problema nila. Hindi naman natin problema, kaya nabibigatan tayo. Nakadagdag pa sa pasahin natin. Sabi nga, yung problema ng kapitbahay mo, sa kanila lang yun. Ang problemahin mo yung sa'yo lang. Kung paano pakainin ng pamilya mo, kung paano mo magkakatrabaho, kung paano mo ayusin yung buhay mo. Kaso, dahil nga meron na open ka sa kapatid mo, at yung problema ng yung kapatid na hindi nasusolve, isinare sa'yo, kasama ka sa nagpapasa ng problema niya. Kaya nangyari na nabibigatan. Dahil nga, sabi nga, kung nabibigatan ka, bitawan mo yan. Ito mo nagpasan mo. Ano mo nang nabigat? Kasi hindi niya marunong magbitaw. Kahit hindi niya naman problema, pinoproblema niya. Kaya minsan, sabi dito, nagsisihibig. Saka na magre-reklamo kung nabigatan na. Sabi pa dito, hindi sa amin na nasa naming maling hubad, kundi nasa namin kaming magbihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ito po yung pinakalayunin ng Diyos kung bakit niya sinugo ang kanyang puso na anak ni Jesus. Para, kasi po, kung titingnan mo mula kay Adam, hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang kamatayan. Ibig sabihin, ang hangganan ng buhay, kamatayan. Sinugo ngayon ang ating dakilang Panginoon para pagtagumpayan ang kamatayan. Kaya siya ang naging unang, kaya naging pangunahing bunga ng pagkabuhay na makli sa mga patay. Di ba sinasampalatayan na natin si Kristo? Kung si Kristo nabuhay na makli sa mga patay at umakyat sa langit,
ang lahat ng nananampalataya kay Kristo, ganun din ang mangyayari. Kaya siya po ang naging una. Ibig sabihin, kung totoong nabuhay naman ulit si Kristo sa mga patay, at magkakaroon ng saysay, yung mga nagpapagod dito sa unahan para magsalita na mayroong buhay na mag-ulit sa mga patay. Kasi kung hindi na buhay na mag-ulit sa mga patay si Kristo, ano pakinabang ng pinagdadaldal namin dito kung wala talagang pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay? Balik po Diyos si Kristo. Nagsasalita tayo, walang pinagbabatayan. Pero dahil nga ang pinagbabatayan natin si Kristo na buhay na mag-ulit sa mga patay, nandito po tayo. Pinapahayag natin, pinakampanya natin yung buhay na walang hanggan. Yan po ang layunin ng Ebanghelyo. Kaya, tunay na tayo, pagkamat tayo ay darating sa pagiging isang tuban, sa kamatayan, sa pagiging isang kalansay, mabibihisan po tayo ng tinatawag na buhay o kaya yung itong buhay na may kamatayan ay lalamunin ng buhay. Ibig sabihin, pagtatagumpay natin yan. Sabi nga doon sa Korinto, ang pinaka-kahuli-hulihang kalaban na nalagpasan ng ating dakilang Panginoon, walang iba ang kamatayan. Nagtagumpay po siya doon. Kaya nga siya nabuhay na mabuhay sa mga patay. At lahat naman tayo ay susunod doon. Lahat tayong follower niya at sumasampalataya sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Sabi dito, ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Ito po. Kaya po yung mga tagapangaral, hindi po yan nagdadalgal lang dyan ng walang batayan. Ibig sabihin yan, yung patotoo ng Espiritu mula sa mga kasulatan na ipinaliwanag sa mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Iyan po ay patotoo ng Espiritu sa mga tagapagpahayag ng sanagon. Pagpapaliwanag mo nun, madali naman maunawaan ng mga tagapagpahayag. Kaya nga, kami laging malakas ang loob at malalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Kaya po, kung titingnan po natin, habang tayo'y nandito pa sa tahanan ito, o sa tabernakulong ito, dapat pakinabangan yun. Ibig sabihin, hindi ka magsasalita dyan na para manira lang ng iyong kapwa, kundi magkaroon ng pag-asa ang iyong kapwa dahil sa iyong mga sinasabi. Ito na yung Ebanghelyo. Na walang iba, ito yung tinatawag sa ibang kasulatan na tinapay ng buhay o tinatawag na salita ng Diyos. Ang pinaka-obligasyon ng tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, sumunod sa Diyos. Ang problema, tayo po ay may katigasan ng ulo. Meron tayong pride, meron katamaran, meron tayong sariling ideya. Minsan nga, dagdagan lang ng kunti yung karunungan, mas marunong ka dun sa nagturo. Di ba? Kaya po dito, kung pag-aaralan po natin, ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, huwag natin sasayanin na halimbawa, tinawag tayo ng Diyos ngayon. Sabihin natin yung last year pa, tapos naglilingkod na tayo. Huwag natin yung sasayanin. Sabi nga niya na kung magpupwede, huwag tayo mag-absent sa kakaatin niyang pagsamba. Gawin natin perfect yan. Kasi kung titignan mo, parang mag-absent ka na. Halimbawa, sanay ka na sa isang pangapos mo, palagi ka na present, nag-absent ka na isa, parang may kulang sa buhay mo na hindi nadugtungan. Kaya ngayon, ang gagawin naman ng Diyos dyan, hahanap siya ng isang tao, katuhan mo nga yan para magpalit. Diba? Yun ang ginagawa ng Diyos. Pinagsasama-sama niyo muli dito sa loob ng pinto ang lahat ng mga ginagawa niya. Kaya kung titignan po natin dito, mahal tayo ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nakatira sa tabernakulo ito,
dapat pakinabangin tayo ng Diyos. Kung tabernakulo ito gamitin natin sa paglilingkod, sa pagtulong sa ating kapwa. Ang mahabag tayo sa ating kapwa. Yan po yung importante dyan. Pero hindi na nangailangan na gumawa ka ng mabuti sa mga kapwa, may ganti agad. Ang reward po niyan sa pagkabuhay ng mag-ulit sa mga kapwa. Hindi pa kayo. Kaya, magpatuloy lang tayo. Sabi nga, yun yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung katawa, yung kabutihan sa ating kapwa. Pero kapag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, walang kahaling sumpa, na tinulungan mo na, susumbatan mo naman sa ulit, useless din. Nagtulong ka pa. Dapat po na lang mo, hindi na lang dapat ating ginawa. Sabi ito, sapagkat, ulitin natin yung size. Kaya nga, kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa pagkatawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Dahil nga po sa pag-ibig, nauudyugan tayo ng Espiritu Santo para gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat nagsisilakat kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kasi po yung pananampalataya, napakalawak po kasi yung meaning niya. Pag sinabi po kasi yung pananampalataya, sabi niya, paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Si Kristo nakita ba natin? Hindi. Pero nagtitiwala tayo sa Kanya. At naniniwala tayo sa Kanya. Kumbaga, para kung pakiramdam natin, comfortable tayo kapag kasama natin si Kristo. Pero hindi natin siya nakita. Binabalita lang naman, di ba? Ipinipreach lang naman si Kristo, pero hindi natin siya nakita. Siguro marami tayong nakikita ng karikatura ng mukha ni Kristo. Ang iba nga yan, hindi naman talaga mukha ni Kristo na mahaba ang buhok. Ang pinakamukha talaga ni Kristo, katulad ng mga Pilipino na itutin. Dahil po ang mga Hudyo, sunog. Diba? Ang sabi sa ibang parte ng pangalan na kasulatan, tansong hinuli. Diba? May nakita na kayo na Copperhead na sunog? Ganun na ang kulay ng ating kapitan. Kaya, kung lalagay mo doon na, sabi nga, yung nasa pinapos at removing ng tao, malnourished na, bayad pa. Tapos patamukatin mo ng nabigat na tapos kayanin pa yun. Ipanday siya eh. Ang panday, maskulado. Anak ng panday, anak ng aluwagi. Eh siyempre, managtamaran ang sa trabaho niya para buhatin niya ang cross ng bigat nun. Kasi Jose ng Arimatea na nagtumulong lang na magbuhat sa cross ni Kristo, hindi niya nakaya. Ibig sabihin si Kristo, maskulado, malaki ang katawan. Pero yung nakikita natin drawing, maputi na, parang puro nila tayo, hindi naman talaga si Kristo. Tapos, kayat pa. Nung ipinako, ang hinumat niya yung damit, italat ang muto. Ibig sabihin, hindi na si Kristo. Mas maskulado para si Dimas sa kasistas yung mga kanilang katakot sa Kristo. Kasi yung mga muna, sanay sa nakiwan. Diba? Pero yung ginawa nilang Kristo, hindi naman talaga yung Kristo. Okay, sabi dito, balikan natin ito. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang nawala sa katawan at mapasahat tahanan na kasama ng Panginoon. Yan po kasi yung pinakananasan natin. Ang gusto natin, mapalitan ito. Na ginagamit natin ito na katulad ng tabernakulo. Ng ano? Ng gusaling hindi gawa ng mga kamay. Ano ang pagkakaiba ngayon? Kumpara natin. Anong pagkakaiba natin sa gusali? Ang gusali sa English, building. Ang building ay pundasyon. May coatings yan. Puro yan ang bakal. Sabi nga, sabi ko, masari. Matatag. May anghalo pa niyan. Puro stress. Sabi niya, mga kantiro. Pagkatapos yan, kumplito, may dinding, may pundasyon, may liga. Ibig sabihin, matibay.
kumpara mo sa akin, na nakapatong lang niya sa ibabaw, walang pundasyon. Mas maigi pa nga yung tubo at least, pinampakan niya yung bato. Yung tape, wala talaga. Kaya kung titignan po natin, malaki po ang pagkakaiba ng gusaling gawa niya na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Kumpara sa pamumuhay lang natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, na katulad ng itim, na madaling masira. Kaya, kung sa pamumuhay natin na to, katulad ng ibig sabihin niya, madali lang magkasakit, madaling manghina, marupok ang katawan, madali kang mamatay. Pero doon sa gusali ng ng Diyos, doon sa pagkamuhay ng Diyos, mga pagkain, matatag ko. Ibig sabihin, kahit anong mangyari doon, hindi na yung magigita. Yan yung katawan ng hinanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. I-reward na walang kasiraan, walang kamatayan. Ang tanong, lahat ba tayo tatanggap to? Lahat. Mabuti o masama. Ang pagkakaiba lang, yung gumawa ng masama, may buhay na walang hanggang, doon ka naman sa walang hanggang parusa sa impyerno. At doon naman sa gumawa ng mabuti, doon naman sa kanyang kaluwalhatian. Magtatamo naman siya na lahat ng sakripisyo mo dito doon naman kasiyahan. Kaya yan po ang mayayari sa atin. Sabi dito, kaya ang amin naman pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di na, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Dapat po, kung tayo andito pa sa tabernakulo, sinisikap na natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Mas higit pa sa lahat, at kung tayo nandun na sa piling niya, dapat maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Hindi yung ginagawa natin na mabuti lang tayo kapag minsan ginagawa natin na madaya tayo sa trabaho. Kapag nandiyan ang amo, masipag. Kapag nakatalikod ka man, minsan nga, pinaka-time sa bandit niya para yung makatin. Diba? Mga pandaraya. Dapat po, magpakatulungan. Sa simbahan man tayo, sa tahanan, sa lipunan, magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Na kumbaga, dinagdinay palagi natin na palagi tayong nakikita niya. Hubad tayo sa paningin ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki at wala rin naman tayo makitatago sa Kanya. Huli natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ang tanong, lahat pa tayo kadaan doon sa hukuman ni Kristo? Sabi nga, ako'y naparito, hindi para katulad ng salita. May isang hahapon ito, ang mga salitang aking sinalita. Ngayon, kung tayo naman ay tapat sa kanyang mga aral o turo, hindi po tayo kasama-sama. Ito yung sinasabi na lumipat na sa buhay mula sa pamamagitan. Dahil, kumbaga, ang nagpapatutuo ko kasi na, yung Espiritu Santong nananahan sa buhay natin. Kapag nananahan na sa atin ang Espiritu Santo at napustos tayo, hindi nasakot tayo ng takapon. Dahil, inaaral na tayo ng Diyos. Kaya nga siya tumitira na sa atin. Ang problema, hindi nakakapenetrate yung Espiritu Santo dahil pagka minsan, nasusunod yung ego. Yung ego kaya sarili natin kalooban ang nasusunod. Para ng pagsamba. Ano kaya priority ko? Mamalimpi ako o magsimba? Nakakapit ba? Alin ang gusto ng Diyos? Magsimba ka. Pag nasunod po yung mamalimpi, pwede sabihin yung sarili ko yung nasunod. Kaya, itinagda nga, sabi nga, hindi ko na isusulat ang aking mga kautusan sa mga tapos na patutundi sa isang pusong laman. Ibig sabihin, nakatatak na sa isip natin, na kada linggo, andito tayo.
ang niluluwalhati ng Diyos ang kanyang pangalan, sa panalangin pa lang, nagagay sa Evangelyo, dapat kasama tayo din. Involved tayo din sa mga tagapakinig ng ito. Yun po yung mahalaga doon. Ang problema, halimbawa, niluluwalhati ng Diyos yung pangalan niya, alauna. Tapos dumating tayo, alauna yung media, late. Ano pang makakatanggap natin? Wala na. Tapos na eh. Kaya, gawin natin tayo today, dapat mauna tayo sa oras ng patuwan natin sa kanila. Yun po yung important ko. Ulitin natin yung yes. Kapagkat tayong lahat ay kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ngayon, ano ba ang ginawa natin? Mula noon, nang magkamalay tayo nung makilala natin si Kristo hanggang ngayon, tayo ba ay nakahikayat o nakatisod sa kapwa? Tayo ba ay nahabag sa kapwa o nanlait ng kapwa? Tayo ba ay umibig sa ating kapwa o namuhi sa ating kapwa? Tayo po ang nakakaalam na. Ang kwento ng ating buhay, tayo po ang nakakaalam. Kaya minsan, sabi nga, ang tao, pag maiibig ng Diyos, sabi nga kung sa Hebreo 12, kahit gaano magkalakas ang tao, sabihin pa niya na malaki katawan niya, mamatang siya. Kapag ginagalaw ang katawan, pinanghinaan, balik na naman sa paligid. Di ba ka? Karamdaman lang ng panghipo ang Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili na sa Diyos. Di ba ka? Pansinin natin, kahit gaano pa kalaki ang katawan, healthy siya, kapag nagkasakit, nakakapagsabi ng Diyos. Di ba ka? Kaya, lahat ng tao may kahit. Lahat ng tao ay marupo. Kaya, nandiyan palagi siya. Kung iniibig niya tayo, ang ginagawa niya, pinapatol. Kaya minsan, ang pagtawag ng Diyos, para dadaan sa karamdaman, para masumpuhin sa kanyang sarili na hindi lang pala dapat umasa sa sarili kong lakas. Kundi meron pa palang Diyos na magdadagdag ng kalakasan sa akin. Ibig sabihin, nandiyan lang siya. Pero ang tao, lumalayo sa Diyos. Tinuturuan tayong manalangin bago matulog. Bago lumabas ng bahay, kapag kumain, ano pa man. Pero minsan, ano nangyayari na ngayon? Bago kumain, anong ginagawa? Nagpipicture taking ng kulas. Ha? Tapos ipupost ka, ito ang ulam namin. Ito o hindi? Diba? Dati noon, ang pansinin mo, yung comparison, ikumpara mo, yung buhay noon, ang pamilya, nananalangin tapos kumain. Ngayon, hindi na sabay. Wala na ng panalangin eh. Na magpasalamat sa Diyos. Hindi na memorize yung prayer sa bago kumain. Diba? Kaya nga, kung hindi mo, nagbabago talaga. Dati noon ang tao nagpupuyat sa panalangin, ngayon nagpupuyat na sa kakasilipon. Binago na po ang mundo ng kanyang tentasyon. Sino may gawa natin? Alam ang Diyos, inaagaw niya ang atensyon natin na dapat sana wala tayo na sa kanya. Pero nililimang tayo sa mga bagay-bagay ng Diyos ay bagay. Kaya, itong tabernacle nito, magiging walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kaya, ano yung pinag-aasam-asam natin na kasama na ibibigay ng Diyos? Kung sinayang lang natin ang pamumuhay dito sa mga sa Diyos, na hindi natin nagamit sa tama. At hindi na naman natin inialay ang ating buhay para gamitin makatulong sa ating kapwa. Paano mo naman nangyari? Pagiging Diyos-less ang buhay natin dito sa ibabaw.
Siguro po, atin dito lang pakikibahagi natin. Salamat po sa Diyos. At ang manang natin mga kahilingan, kahilingan, kilapit po natin na sa Diyos. Pagkakaroon na sa ito sa butan. Sa ngalan ni Kristo, salamat at pagpagpalang natin sa bawat